Okay, simulan na natin ang pagtalakay na to. Alam naman natin, di ba, na ang mga salita ay talagang makapangyarihan. Pero madalas, napakabilis nating magsalita. Parang ibinabato lang natin sa hangin yung mga pangako natin, minsan hindi man lang pinag-iisipan ng maayos. Pero ito ang totoo, sa sandaling mabitawan mo na ang mga salitang yan, hindi na lang sila basta-bastang naglalaho. Ngayon, hinimayin natin kung paanong yung mga pinakamabilis nating salita, madalas may dalang pinakamabigat at pinaka-permanenteng consequences. Para maintindihan natin yung bigat nito, gusto kong isipin mo yung isang pagkakataon kung saan nakapagbitiw ka ng isang padalos-dalos na pangako. Yung tipong nadala ka lang sa matinding bugso ng damdamin, tapos na-realize mo na lang kalaunan kung gaano pala kalaki yung naging kapalit nito. Madaling sabihin, pangako, pero naisip mo ba talaga kung anong ibig sabihin ng salitang yun in the long run? Kaya naman, pumasok tayo sa unang bahagi ng ating kwento, ang desperadong panata ng isang mandirigma. Tingnan natin kung paano ito nangyari sa pamamagian ng kwento ni Jephthah. Ayon sa kasaysayan, si Jephthah ay isang outcast na naging leader. Isipin mo na lang yung tindi ng sitwasyon niya, no? Nasa ilalim siya ng napakabigat na pressure para patunayan ng sarili niya at makamit yung pagtanggap na matagal na niyang inaasam. At alam niyo naman, kapag desperado tayo, imbes na magtiwala na lang, madalas nagpapadala tayo sa pressure at pumapasok sa mga napakapanganib na kasunduan. At dito niya ginawa yung isang sobrang mapanganib na bargain sa Diyos. Sabi niya, kung bibigyan niyo ako ng tagumpay, anumang lumabas mula sa aking bahay upang salubungin ako sa aking pagbabalik, ihahandog ko ito. Grabe, di ba? Isang mabilisang pangako, binitawan ng walang kahit anong pag-aalinlangan at hindi man lang pinag-isipan ang magiging permanenteng kapalit nito. Pagkatapos ng panatang yon, boom, sumabak na siya sa labanan. At nangyari nga ang inaasahan. Nanalo siya. Nakuha niya yung mismong tagumpay na hinihingi niya. Handa na ang lahat para sa isang malaking pagdiriwang sa pag-uwi niya. Kumbaga, nakuha na niya ang lahat ng gusto niya. Pero teka, bababalan natin ng kaunti ang kwento dito sa ikalawang bahagi. Ang nakapipinsalang kapalit. Dahil minsan, may mga tagumpay na may dalang consequences na hindi natin kailanman inakala. Isipin mo to, pag-uwi ni Jephthah, ang expectation niya, siguro isang hayop o kaya isang alipin ang unang sasalubong sa kanya mula sa bahay nila. Pero ito yung nakakagimbal na katotohanan. Ang unang lumabas, sumasayaw at nagdiriwang pa, ay ang kanyang kaisa-isang anak na babae. Makikita mo talaga kung paano yung matinding tuwa ng isang ama biglang nauwi sa napakabigat na pagdadalamhati. Sumigaw siya, "Anak ko, lubos mo akong ibinaba." Pinunit niya ang mga damit niya, isang ancient na paraan para ipakita ang sobrang tinding kalungkutan. Naiwang litong-lito yung anak niya hanggang sa inamin ng ama niya yung kakilakilabot na panata. Dito tayo dadalhin sa ikatlong bahagi. Pagdadalamhati sa kinabukasang hindi mangyayari. Yung mabigat na pasani ng isang padalos-dalos na pangako ay biglang bumagsak sa inosenteng buhay ng kanyang anak. Pero alam niyo kung anong nakakabilib? Hindi siya nagrebelde. Tinanggap niya to ng may tahimik na katatagan at humingi lang siya ng isang pabor. 2 buwan. 2 buwan sa kabundukan para makapagluksa ng malalim. At ginamit niya ang panahong ito hindi para iyakan yung kamatayan niya, kundi para ipagluksa yung mga pangarap na hindi na matutupad. Ipinapaalala nito sa atin na minsan, ang pinakamasakit na pagluluksa ay hindi para sa mga bagay na nawala sa iyo, kundi para sa mga bagay na hindi mo na kailanman mararanasan, yung kinabukasan na hanggang pangarap na lang. Kaya napupunta tayo sa huling bahagi natin, at ito talaga yung pinaka-esensya ng usapang ito, ang bigat ng mga salita. Medyo uncomfortable yung kwento ni Jephthah pero pinipilit tayo nitong tingnan yung sarili nating buhay. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan ang daling magbitiw ng mga emosyonal na pangako. Tulad ng pangako hindi ko na uulitin yun, o sumpaman magbabago na ako, o siguradong gagawin ko ito. Nakakalimutan natin na lilipas din yung matinding emosyon natin pero yung epekto ng mga salitang nabitawan natin naiiwan. Ito yung gusto kong talagang tandaan nyo. Hindi lahat ng pinsala ay galing sa masamang intensyon. Minsan, nanggagaling ito sa mga padalus-dalus na salita. Hindi mo kailangan maging masamang tao para makasakit ng sobra. Minsan, kailangan mo lang magsalita ng hindi mo na nag-iisip. Kung isa ka sa mga nakaramdam na ng bigat ng mga salitang ibinato sa'yo, o kaya naman, nagdusa ka dahil sa nagmamadaling desisyon ng ibang tao,
Kinikilala ng kwentong ito yung nararamdaman mo. Valid yung sakit mo. Nakikita nito yung totoong epekto ng mga napakang pangako sa buhay natin, lalo na kung tayo yung pumapasa ng mga pangakong hindi naman tayo ang gumawa. So, ano ang ultimate takeaway natin dito? Ang bigat ng mga salita ay yung permanent na epekto at hindi na mababawing consequence ng mga pangakong binitawan mo habang nadadala ka ng pansamantalang emosyon. Hindi lahat ng sitwasyong puno ng pressure ay dapat mag-uwi sa isang permanenteng desisyon at definitely hindi lahat ng emosyon ay dapat mong gawin commitment. Kaya gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito para pagnilayan. Uunawain mo ba muna ang magiging kapalit bago ka magbitiw ng isang panata o pangako? Kasi tandaan natin, sa susunod na makaramdam ka ng matinding pressure o emosyon, huminga ka muna. Dahil kapag nabitawan na ang mga salita, hinding-hindi mo na ito mababawi, kailanman. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa pagtalakay na ito.